guys! Sana pag napanood nyo ang video kong ito ay nasa maayos kayong kalagayan pangkalusugan, isipan at pangpinansyal. Ayan guys, ngayong araw po ay gusto ko lang pong magbalik tanaw at magkwento. Ito po ay para sa mga bago pong sumusubaybay sa aking channel, sa mga hindi pa po alam kung paano ako po nakapag-start ng aking tindahan. Sa totoo lang po, bago po ako nagkaroon ng tindahan na ito, 10 taon po ako ng try ng iba't ibang klase po ng paninda. Talaga pong hindi po ako siniswerte. Kasi noon pong yung mga unang try ko po ng pagtitinda, nagtinda po ako ng isda, mga iba't ibang uri ng mga kakanin. Nagtinda po ako ng mga lutong ulam. Sa katunayan po, nagkaroon po ako ng karinderya kasi noon time po talaga na mahilig po talaga akong magluto. Kaya ang ginawa ko pong business na unang-una yung pagluluto. Kaya lang po hindi po kaya ng aking katawan. Kasi unang-una po, pupunta ako ng palengke sa Alabang 12 ng gabi. Darating ako dito sa bahay mga 3:30 ng madaling araw. Magluluto pa ako niya. Matatapos akong magluto mga 7 na. Pagkatapos ko pong magluto, syempre magtitinda pa ako. Aabutin ako ng maghapon. Minsan, inaabot pa ako ng 7 PM nagtitinda. Kasi syempre hindi pa ubos yung ulam. Pero hindi naman palaging ganun. Mas madalas naman, tanghali pa lang nauubos na yung aking mga panindang ulam. Kaya lang yun nga, hindi siya kinaya ng katawan ko kasi sobra siyang nakakapagod. Kasi madalas kulang ako sa tulog, talagang nagkakasakit ako. Itinigil ko yun. 10 taon ako ng try. Puro ako sa pagluluto nakatuon. Kasi yun yung kan ko Yun yung specialty ko noon, yung pagluluto. Hanggang sa yun na nga, nagkasakit na ako. Nung nagkasakit ako, doon ko naisip na magtitinda ako ng ganito sa aking mga paninda, yung hindi siya nasisira. Kahit ma-stack siya, hindi siya mabubulok. At noon nga, nagkasakit ako. Habang may sakit ako, hindi ko na ikikwento sa inyo yun kasi tatagal kung ikikwento ka pa. Habang nagpapagaling ako sa sakit, ayun na nga, nag-start na ako ng magtinda ng ganitong paninda sa aking tindahan. Alam nyo ba na nag-start ako sa, mga hindi pa ito alam ha, na nag-start lang po ako sa 1,800 pesos na puhunan at yun po ay galing pa sa utang. Hindi po ako nahihiya na namuhunan ako ng galing sa utang kasi yun naman po yung totoo. At ang paninda ko lang po nun ay CDs at saka mga laruan. Kasi nung time po na nag-start ako magtinda noong 2011, usong-uso po noon yung mga CDs. Yan pong aking itininda, CDs at saka laruan. Yan po ay kinuha ko sa akin mismo sa personal life ko. Kasi unang-una po, pag lumalabas kami ng mga anak ko na mamasyal, hindi po pwedeng hindi kami bibili ng mga laruan. Hindi po pwedeng hindi kami bibili ng CD. Kasi yung CD po na yan, yan po yung pinakang family bonding namin. Yung manunood po kami, kasama-sama po kami. At ayun na nga, sabi ko sa sarili ko, pag kaya ko ng kumilos at kaya ko na talaga, magi-start na talaga ako ng pagtitinda. Kasi sa totoo lang naman po, hindi naman po tayo talaga pwedeng tumigil pag meron po tayo mga anak na pinapalaki pa. Nung umpisa po talaga ako nagtitinda, ang gusto ko lang po talaga noon, makalibre man lang po kami ng ulam at ng bigas. Yun lang po talaga ang gusto ko nung umpisa. Kasi para sa akin, malaking tulong na yun sa mister ko na naghahanap buhay. Kung hindi na babawasin sa sahod niya yung pambili ng ulam at pambili namin ng bigas. Diba ang laki ng tipid? Tapos ayun nga, nung nag-start na kami ng 1,800 kong puhunan, alam nyo ba, unang-unang benta ko CDs lang at saka laruan ang aking paninda noon. Nakabenta agad ako ng 750. Nung panahon na 2011, malaking benta na po yun kasi unang-una, 2 items lang naman po ang
Ang tinda ko, laruan lang po at saka CD. Hindi ko po sukat akalain na bibinta ako ng ganun kalaki. Noong time po na yun, ang 750 po noon, napakahalaga na sa akin noon. Napakalaki na po sa akin ng ganung halaga. Kasi nag-umpisa po ako sa wala. Hindi po ako nahihiyang magkwento na nag-umpisa po talaga ako sa wala. Nag-umpisa ako sa utang. Kasi itong ikinikinto ko na ito, magiging inspirasyon ng iba na hindi pa po nakakasubaybay sa akin. Na kahit tayo ay walang-wala sa buhay, basta tayo magsikap at matuto tayong mangarap. Hindi malabo na hindi natin yun makakamit. Katulad na nangyari sa akin. Ito lahat, kung ano man ang lahat ng meron ako ngayon, hindi ko naman talaga yan expected. Kasi nung una akong nagtitinda, talagang meron pa akong sakit noon. Nagpapagaling pa ako nun sa sakit. Kaya talagang hindi ko expected na magkakaroon ako ng ganitong paninda. Basta ang gusto ko lang noon, makatulong ako sa aking mister. Ayaw kong maging pabigat sa mister ko. Gusto ko syempre mayroon din akong sariling pera. Mas maganda kasi yung tayo mga babae, meron tayong sariling pera na hindi natin inaasa sa ating mister. Diba? Mas masarap sa pakiramdam natin ng mga babae yun. Pag may nakikita akong mga tindahan na katulad ng ganitong sa paninda ko, napapalingon ako. Iniisip ko noon, buti pa sila, mayroong ganyan tindahan. Pero ako mismo sa sarili ko, hindi ko iniisip na magkakaroon ako ng kung ano man ang meron ako ngayon. Wala sa isip ko talaga yan kasi hindi ko talaga maisip noon na magagawa ko siya. Na kaya ko siyang gawin. Kasi yung mindset ko kasi noon, simple lang talaga. Ang hirap makawala sa ganong klase ng mindset. Yung sabi nga kung ano ba yung nasa paligid mo, nadadala ka ng ganon, na mga ganong mindset. Ako, ang ginawa ko ngayon, nag-start ako sa maliit na puhunan at hanggang sa napalago ko siya ng napalago. Siguro sa napalago siya namin kasi syempre sa tulungan ng aming buong pamilya sa pagtitinda, tsaka talagang masipag kami. Pagdating sa pagtitinda talaga masipag talaga ako. Ang tiyaga ko talagang magtinda kasi unang-una, bata pa ako, nagtitinda na talaga ako. Lumaki ako, grade 3 pa lang ako, nagtitinda na ako. Kaya na sanay ako na nagtitinda. Hanggang sa lumaki na ako, ang kuwan ko talaga, magtitinda ako. Yun talaga. Kaya lang, syempre, hindi ko kasi lubos maisip dati na magkakaroon ako ng ganitong paninda. Kahit sabihin ko na pinangarap ko rin siya nung bata pa. Pero hindi ko akalain na matutupad siya. Kasi parang parang napaka-imposible dati na makukuha ko siya. Kaya siguro gano'n, napakasimple lang ng aking pangarap dati. Pero nagbago ang aking pananaw noong nagkaroon ako ng mga anak. At lalo na po nung ako ay nagkasakit. Kasi ang hirap po na magkasakit na wala kang matakbuhan. O nahihiya kang humingi ng tulong sa iyong pamilya. Kasi ako kasi iba kasi ang katuwiran ko. Nagkaroon ako ng sarili kong pamilya. Kailangan panindigan ko. Kailangan hindi ako aasa sa magulang ko o sa partido ng asawa ko. Kailangan yung tinayo naming pamilya, kailangan kami ang mag-angat nun. Hindi yung aming mga magulang, hindi yung aming mga kapatid. Hindi talaga nanindigan ako. Nanindigan ako na magpapamilya ako. Gusto ko tatayo kami sa sarili namin mga paa. Kung ano ang meron kami, pinaghirapan namin, hindi namin inasa sa aming pamilya. Medyo mahaba na po yung aking kwento. Medyo nabitin po ba kayo sa kwento ko? Sa susunod ko na lang pong video, ikikwento ko po yung iba kasi masyado pong napahaba yung kwento ko. Ewan ko po kung naintindihan nyo itong aking kwento.
Yun nga po, nag-umpisa lang po ako sa 1,800 pesos na puhunan hanggang sa ito po ay napalago ko ng napalago. Sana po may napulot kayong aral dito sa aking kwento na kahit tayo ay walang-wala, matuto tayong mangarap. Hindi po masamang mamuhunan ng utang. Kasi ako po, hindi ako nahihiya na galing sa utang yung aking ginawang puhunan. Dahil yun naman po talaga yung totoo na nangyari. Hindi ako nahihiya na nanggaling kami sa walang-wala. Na nanggaling kami sa sobrang hirap na buhay. Na noong time na nag-uumpisa ako ng tindahan, na may sakit pa talaga ako noon. Pero kahit may nararamdaman ako noon, pinilit kong magtinda, pinilit kong mangarap para sa aking mga anak. Kasi talagang ang naging inspirasyon ko dito sa aking tindahan, yung mga anak ko. Kasi nung nagkaroon ako ng anak, doon ako nagbago ng mindset. Kung dati, nung wala pa akong pamilya, simple lang yung gusto ko. Pero nung nagkaroon na ako ng anak, at nakikita ko yung mga anak ko, lalo na nung nagkasakit ako, na nakikita ko yung mga anak ko na nahihirapan sa sitwasyon namin dahil napakahirap ng buhay namin noon. Doon talaga ako nagbago ng isip na kailangan kong mangarap ng mas mataas para sa aking mga anak. Pero syempre habang inaabot natin ang ating pangarap, ito lang ang masasabi ko sa inyo, sa inyong lahat, na habang inaabot natin ang ating pangarap, huwag po nating pababayaan ang ating kalusugan. Kasi ang ating pong kalusugan, ang ating pong tunay na yaman. Dahil ito po ay based on my experience. Kasi po, syempre, pag may sakit tayo, hindi po tayo nakaka-focus sa ating tindahan. Nawawala po talaga yung focus. Kasi syempre, unahin po natin yung ating health. Kaya yan po talaga yung iiwan ko ngayon, na kalusugan po natin ay atin po talagang ingatan. Para po magpatuloy magpatuloy tayo makapokus dito sa ating tindahan. At sa mga nakarating po hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat po sa inyong panunood. At ngayon po ako naman po yung mag-iiwan ng tanong sa inyo dito po sa aking kwento, ano po yung pinaka nagustuhan nyo. I-comment nyo lang po. Again, thank you so much po sa inyong panonood. At sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel. At sa mga subscriber ko po, sa mga silent viewer ko, thank you so much po from the bottom of my heart. Thank you so much po. So much appreciated po lahat yan ni Piana Paz. Maraming salamat po ulit. God bless everyone at ingat po kayo palagi. Bye-bye po.